So, ito na nga yung simula ng ating challenge, pero meron agad tayo isang problema. Ang problema na iyon ay ang ating starting capital na napasobra ang aking withdrawal. So, imbes na 5K tayo magsimula ay magiging 4,800 yung starting point. Pero okay lang yan. Siguro in 1 or 2 weeks time, makukuha natin, maka-flat natin for yung 5,000. Pero simulan muna natin at ako'y gagawa ng game plan at ng watchlist natin para i-share sa mga students ng Ascension. So, every 9 PM dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, tayo ay nagla-live. So, live tayo nagtitinig kasama yung mga estudyante natin sa Ascension. Kaya simulan natin to. Let's go! Anyway, yan ang mga nakalap natin mga balita. At sunod natin yung ating watchlist sa NVIDIA. NVIDIA, I think, it's better yung mga gala natin, you know? Yung mga wild swings to eh. Pero if ever, sa daily kasi nakikita natin dito, yung usual weakness. Pero kung magdadrop man to, hindi ako mag-expect na malalim. Kasi possible na naghihintay mga investors na sa AMD. Sa result ng AMD, after hours pa yun eh. Pwedeng gumalaw sa NVIDIA after hours. Ngayon, kung gagalaw man siya, pwede naman, maglalaro lang between ranges. Kung magdadrop siya, up to this range. Kung lilipad siya, possible untog sa range na to. So, it's going to be very tight. Aggressive to move na to. If ever papasok ako sa either Meta or NVIDIA, siguro mag-half size muna ako. Below 6350 can be the trigger. Okay, I'm shorting NVIDIA. And then, lalagyan ko na ng hard stop dito sa sa highs. So, NVIDIA, there's already 1:1 ng range na to, but we want more. So, we want to seek use moving at the lows. Nice. Malapit na tayo on NVIDIA. I'm going to unload 2/3. Malapit nito. Come on. PDD rin is interesting. So, I'm going to take ito, PDD trade. So, I'm short PDD. Nagyan ko na lang din ng hard stop. PDD target. Pwede na rin palang 85.50. Pwede pang 50 cents. So, I need my PDD na mag-overextend below 50. 85, 50. So, pagmamasdan ko na siya. Kasi I'm going to unload dito sa momentum na ito. So, cover ako ng 2/3 ng PDD. And then the rest, hayaan ko na yung trade. So, during the first 2 days ng ating trading challenges, naging maganda naman, naging okay yung ating resulta. Siyempre, ang gusto natin dyan, sineselebrate natin ng isang masarap na almusal, brad. At siyempre, hindi tayo binigo ni Mrs. Pinaganda niya tayo na bento talaga yan. Pero nakalagay sa plato. Ngayon, bakit ba mahalaga na nagsiselebrate tayo kahit pa paano ng mga winnings natin, mga achievements natin? Kasi yung road to 1 million, medyo mahaba-haba yan. At sigurado ako na meron kang tatamaang mga achievement, may mga milestones yan. At para ma-enjoy natin yung journey na yun, kailangan i-reward mo rin yung sarili mo kahit pa paano. So pagka mayroon ka mga major na achievement, may mga major milestones tayo na hit yan, balikan natin yung mga reward na pwede natin bigay sa sarili natin ngayon. Yung bagay na yan ay natutunan natin sa isa sa mga paborito nating pinapakinggan na speaker na si Jim Rohn. So load up your list, the things you want. Now, when you check off something major, celebrate. That's an important point to make. Celebrate your achievements. Live it up. Have a party when you reach something you've worked for a while. See, we all grow from 2 experiences. One is called the pain of losing. The other one is called the joy of winning. Okay, are you ready? Dapat ma-perfect mo to. If perfect, I will give you pink chocolate. Okay, so what shape is this? Heart. Very good. This one? Triangle. Oval. Triangle. Yay! Perfect. Now, we're going to count, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Gulong naman. May sumobra lang. What do you want? Chocolate or money? Chocolate. Very good. Because chocolate makes you happy. This one? Yeah.
likas na sa ating mga tao na magkaroon tayo ng mga external motivators. So ito yung mga bagay na inaasam-asam natin na magkaroon tayo. So simula pagkabata, gusto natin lollipop, chocolate, marshmallow. Habang tumatanda ka, gusto mo ng mga gadgets, gusto mo ng bahay, sasakyan, at kung ano-ano pa mga bagay na ito. So ito yung nagmo-motivate sa atin at nagbibigay kahit pa paano ng kaunting kasiyahan. Anong nagpapasaya kay Daddy? Chini! Marami sa ating mga trader ang pumasok sa mundong ito dahil gusto nating maging malaya. Itinataya natin ang pera kapalit ng oras sa pamilya. Nabubuhay tayo sa ilusyon na palagi na lang masaya. Pero minsan, dumarating ang mga bagay na hindi mo inaasahan. Pero sa kabila ng saya o lungkot man, patuloy tayong tataya para sa kinabukasan. For AMD, ito tinitingnan ko sa kanya, possible is long trade. Kung magre-range nga, just like Nvidia. Pag yung market natin hindi masyadong ganun ka-volatile towards the downside, pwede natin siya laruin ng gap and trap bounce. And ang sequence na ito would be a pause kasi ito na yung momentum candle natin. Next is pause just like this. Ayan, mga kandila na yan after ng mga big move. Good ang continuation. So, malakas natin Nvidia and AMD. For longs, gap and crap, bumalik na dun sa previous range. So, kasi importanteng level sa kanya. So, AMD na lang. I'm going to take AMD. So, bibili ako ngayon ng AMD but smaller size muna. Start saan tayo i-build kasi this is a momentum entry. I'm gonna take long on AMD. Baka tala natin ng key levels itong mga binili natin. Smaller size, pagka nagkaroon ng swing, we're going to add, build yung position. So at 12, I'm going to sell. Naabot tuloy siya ng pullback eh. Yung breakout support. So from here, pag nag-close pa to below 11, I'm out. I'm out on AMD. So, next trade to was LI. Ngayon, paano ko binibuild yung position? May isang mali pa rin kasi ako dito sa LI. So, I'm still holding this one. Ang mali ko dito sa LI, yung sizing ko goods naman nung una. Pero nung pangalawang pasok, doon ko napagtanto, gano'n lang ba yung ATR nito? But parang yung computation ko, parang layo ng kwenta. At kailangan talaga ang profit factor. If you're risking $50, ang return talaga at least is 75. So, ayun yung mga hinahanap nating trade. So, balikan natin trade ni Boss JB. Kasi ito maganda na yung ano niya eh. Pati execution, naiintindihan niya na yung mga objectives natin. So, ito lang yung target niya talaga. Was the first swing. Nagsisimula pa lang tayo. Kaya ngayon pa lang, alamin na natin dapat ano ba yung mga reward na matatanggap ko kapag meron tayong mga malalaking achievement na nagawa. Gusto mong bumili ng bagong cellphone? Gusto mo ng computer? Gusto mo ng bagong PlayStation? O kaya, baka gusto mo ng bagong damit? Gusto mo ng tour kasama ng pamilya mo abroad? Gusto mong i-treat yung pamilya mo sa labas? Kumain kayo ng kung ano man ang gusto nila? Lahat yan isulat natin. At excited na ako na makuha natin yan ng sama-sama.